Isa lang naman ang maiisip mo sa numerong 24, ang isa sa nagpabago ng kultura ng larong basketball. Itinuturing na one of the greats sa NBA history. Miyembro ng NBA 75 players, 5-time NBA champions at ang idolo ng mga idolo nyo ngayon. Ngayong part 24 na ng ating NBA Did You Know? Bigay na natin to sa Mr. 24 himself, ang nag-iisang Black Mamba, Kobe Bean Bryant. Tara! Final seconds. Bryant for the win. Fades and fires and hits at the buzzer. Kobe Bryant. Alam mo ba na yung pangalan ni Kobe ay galing sa uri ng Japanese meat? Kung narinig mo na yung pagkamahal-mahal na Kobe beef, dun mismo kinuha yung name ni Kobe. Astig, di ba? Premium steak eh. Ang tatay ni Kobe ay si Joe Bryant o kilala din sa nickname na Jelly Bean, na dati ding NBA player mula 1975 to 1983. Pero lumipat din ito sa Italy para maglaro sa European League. Kaya sa Italy na lumaki si Kobe Bryant at yun ang dahilan kung bakit magaling si Kobe sa Italian language. At nung bumalik siya sa US para mag-high school, dala-dala niya hindi lang skills kundi international flavor. Si Kobe ay certified na nerd. Magaling siya sa video games at anime at big fan siya ng Harry Potter. Hindi lang yung movies, kundi yung book series nito. Mahilig din siya sa creative writing kaya after retirement, nagtayo siya ng Granity Studios at nagsulat ng mga fantasy, sport team books para sa kabataan. Si Kobe ay isang obsessed learner. Pag may gusto siyang aralin, basketball moves, business o kahit filmmaking, binubusisi niya na parang study nerd. Kaya sa practice, masyado siyang seryoso lalo na sa pag-achieve ng mga goals niya. Iba ang focus ni Black Mamba. May pakiramdam siya na ang pagpapahinga ay pagbibigay ng tsansa sa kalaban para maungusan siya. Kaya sa practice, may times na 4 AM pa lang nasa gym na si Kobe. Kapag dumating yung iba ng 9 AM, andun pa rin siya. Meron ding mga laro na kahit galing injury, diretso pa rin siya sa gym after ng game para mag-shooting. Yung tipong kahit 40 points na ang ginawa niya sa laban, may extra reps pa rin siya pagkatapos. Ganun siya ka-obsessed sa pagiging the best. Kaya nga tinawag ng lahat ng Mamba mentality. Walang oras, walang dahilan, walang paltos, puro trabaho, puro grind. Si Kobe ay isa ding multilingual nerd. Marunong siya ng Italian, Spanish at konti pang French at Tagalog dahil trip niya talaga matuto ng iba't ibang lengguwahe. At nung panahon na unang lipat ni Pau Gasol sa Lakers, kinakausap siya ni Kobe ng Spanish para mas maging komportable si Pau sa team. At maging si Luka Doncic ay ginulat ni Kobe dahil may time na tinatrash talk niya sa lengguwahe mismo ni Luka. Tibay, pati trash talk, customize. Kobe Bryant was originally drafted by Charlotte Hornets noong 1996 as their 13th pick. Pero hindi siya nakapaglaro sa kanila kasi may nakapila ng plano ang Lakers. Ang ibigay si Vlade Divac sa Hornets kapalit ng kanilang pick na si Kobe Bryant. Kung tutusin, simpleng trade lang yon, pero yun pala ang magiging simula ng dynasty. So, imagine kung hindi nagkaroon ng ganung deal. Baka walang 5 championships ang Lakers, courtesy of the Black Mamba. May short career din si Kobe bilang rapper. May unreleased album pa siya noon na ang title ay Visions. At minsan pa nga nakipag-collab kay Tyra Banks at Destiny's Child. Kaya lang hindi pumutok yung rap career niya. Pero buti na lang siguro kasi kung hindi, baka mawala sa atin yung Black Mamba sa NBA. Pero dito rin sa music world niya nakilala ang forever niya sa set ng isang music video shoot. Namit niya si Vanessa Lane na backup dancer pa lang noon. Doon nagsimula yung love story nila at kahit teenager pa si Vanessa nung naging sila, hindi sila natinag sa spotlight at kontrobersya hanggang sa nauwi sa kasal at 4 na anak. Minsan tinahawakan ni Kobe ang NBA record sa pinakamaraming missed shots. More than 14,000 missed shots sa kanyang buong karir. Pero para kay Kobe, hindi yung weakness kasi sa philosophy niya, you miss 100% of the shots you don't take. Ang ibig sabihin, hindi siya natatakot magkamali. Kasi sa bawat tira, pagkakataon para matuto at manalo. Pero syempre, records are meant to be broken. At pati yung record na yan, nilampasan din ni LeBron James. Nasa recording, meron ng mahigit 15,000 career miss shots si LeBron. Si Kobe ang unang NBA player na nanalo ng Oscar Award. So, hindi lang sa basketball court nag-e-excel si Kobe dahil noong 2018, nanalo siya ng Academy Award o Oscar para sa short animated film na tinawag niyang Dear Basketball. Based ito sa love letter na isinulat niya noong nag-retire siya. Kwento kung paano siya unang na-inlove sa laro hanggang sa huling beses na siya naglaro. At syempre, ang pinakamatatandaan kay Kobe ay ang tinatawag nating Mamba mentality. Ito yung mindset niya na all about hard work, discipline at never backing down sa kahit anong challenge. At ang mindset na yan, ipinasa rin niya sa next generation.
Mga players tulad nina Kyrie Irving, Jason Tatum, Devin Booker at Giannis Antetokounmpo. Mga player na umamin na si Kobe ang naging mentor nila. At yung iba pa, nagkaroon ng special workouts kasama si Mamba na naging turning point sa careers nila. In fact, si Kobe yung tinawagan ni Kyrie Irving sa locker room matapos nito bumitaw ng dagger 3 na malaking parte ng kampyonato ng Cubs noong 2016. Kaya kahit wala na si Kobe, buhay pa rin yung Mamba mentality sa bawat player na tinuruan niya at sa lahat ng fans na na-inspire niya. So, rest in peace sa nag-iisang Kobe Bryant. Mamba forever. Madami pa akong hindi na isama. Dating gawi, paki-comment na lang sa baba. At paki-like na rin yung video and please follow or subscribe para sa susunod pang NBA kwentuhan. What can I say? Mamba out.